Ilang taon nang nagtatrabaho si Manong Nestor bilang security guard sa isang bangko. Napagtapos na rin niya ang nag-iisang anak sa kolehiyo. Akala ni Mang Nestor ay gagana ang kanyang buhay kapag nakagraduate na ang kanyang anak na si Allen, dahil kakayanin na ng kanyang anak na kumita ng sarili nitong pera. Pero nagkamali si Mang Nestor, dahil kahit 3 taon nang graduate si Allen, ay wala pa rin siyang balak na maghanap ng trabaho at inaasahan pa rin ito si Mang Nestor na bumuhay sa kanya. Nahihirapan na makita ni Nestor na naging ganoon ang takbo ng buhay ng kanyang anak. Ngunit kahit na anong pilit niyang sabihan ng kanyang anak na magtrabaho na, ay tanging pagmumura na lamang ang palaging naririnig niya kay Allen. Walang magawa si Manong Nestor kung hindi ang patuloy pa ring magtrabaho upang suportahan silang dalawa ng kanyang anak. Akala niya kapag graduate na si Allen, ay ang sarili na lamang niya ang kanyang poproblemahin sa kanyang pagkain. Ngunit hindi lubos sa kalain ni Mang Nestor na ganoon na lamang ang kahinat na ng lahat ng kanyang paghihirap. Anak, 3 taon na simula nung graduate ka sa kolehiyo. Baka gusto mo namang magsimulang maghanap ng trabaho. Tanong ni Manong Nestor sa kanyang anak, sapagkat dahil sa katandaan ay nahihirapan na rin siyang magtrabaho. Malakas ka pa naman ah. Bakit kailangan kong maghanap ng trabaho? Para ba may mahingan ka ng pera? Galit na saad ni Allen, anak ni Manong Nestor na edad 25 anyos. Napabuntong hininga na lamang si Mang Nestor sa naging asal ng kanyang anak. Kahit 55 years old na si Mang Nestor, ay napipilitan pa rin siyang buhayin ng kanyang anak dahil tamad ito. Nagsisisi si Manong Nestor na ibinigay niya ang lahat kay Allen at hindi tinuruan ng hirap ng buhay. Dahil ngayon ay lumaki si Allen na inaasa ang lahat sa kanya. Nasasaktan si Manong Nestor para sa anak dahil kapag namatay siya, ay wala nang mag-aalaga sa kanyang anak. Kahit na anong gawin ni Manong Nestor sa kanyang anak, ay hindi pa rin ito nagbabago. Kaya hinahayaan na lamang ito ni Mang Nestor dahil alam niya sa kanyang sarili na balang araw ay matututo rin ito. Pagkatapos ng pag-uusap nilang mag-ama, ay dumiretso na si Mang Nestor sa trabaho bilang security guard. Paglipas ng ilang oras, ay natapos na rin ang shift ni Mang Nestor at siya ay umuwi na nga. Nagpa siya muna siyang maligo bago dumiretso magpahinga, sapagkat napuyat siya dahil panggabi ang kanyang pasok. Ngunit paglabas niya ng banyo, ay nakita niya ang kanyang anak na kinukuha nito ang lahat ng kanyang pera. Allen anak, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Manong Nestor nang kinuha ni Allen ang lahat ng kanyang pera sa pitaka at wala man lamang ni pisong itinira. Masamang tumingin si Allen sa kanyang ama at sinabi, Bakit na naman tanda? Ano na naman ba yun? Pagbabawalan mo akong kumuha ng pera? Ginawa ko naman ang gusto mo ah. Nagtapos ako ng kolehiyo, gaya ng gusto mo. Tapos masyado mo akong titiparin ngayon. At hindi hinahayaan na gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Masyado mo naman atang kinokontrol ang buhay ko. Anak, yung pera na kinuha mo sa wallet ko ay budget kasi natin yan ngayong linggo. Lalo na next week pa ang susunod na sahod. Wala tayong pangkain kapag kinuha mo ang lahat ng pera sa wallet ko. Mahinahon na paliwanag ni Mang Nestor sa kanyang anak. Wala akong pakialam. Ikaw ang tatay. Kaya ikaw ang dapat na mag-isip kung saan kukuha ng pangkain natin. Huwag mong iasa sa akin yan dahil hindi ko yung responsibilidad bilang anak. Allen, kung gusto mo na magkaroon ng pera, sana magsimula ka na maghanap ng trabaho. Kaya nga kita iginapang na makapagtapos sa kolehiyo para magkaroon ka ng magandang buhay at hindi matulad sa akin anak. Pero anong ginagawa mo? Mas pinili mo na humilata lamang dyan sa ighaan mo. Wala kang karapatan na pagsabihan ako kasi tatay lang kita. Kung hindi mo ako kayang suportahan at pakainin, ibig sabihin lang nun ay wala kang kwentang tatay. Allen, alis na ako. Umalis si Allen nang hindi nilingon ang kanyang ama. Nasaktan si Mang Nestor sa mga salitang binitawan ng kanyang anak. Hindi niya lubos maisip kung bakit nagkakaganoon ang kanyang anak dahil alam niya sa kanyang sarili na ginawa naman niya ang lahat para rito. Kahit na magkanda kuba-kuba siya, ay pilit pa rin ni Manong Nestor na itinatawid at iginagapang ang pag-aaral ng kanyang anak noon.
Pangarap ni Mang Nestor para kay Allen ang makapagtapos ng kolehiyo. Nang sa gayon ay magkaroon ito ng magandang trabaho upang hindi nito maranasan ang hirap ng buhay tulad ng naranasan niya. Ngayon ay pakiramdam ni Mang Nestor ay parang nawalan rin ng kwenta ang kanyang pagsasakripisyo dahil hindi rin ninais ng kanyang anak na magtrabaho at balak lamang na umasa sa kanya habang buhay. Sa sumunod na araw ay hindi pinansin ni Allen ang kanyang ama. Labis na nasasaktan si Manong Nestor sa ginagawa ng kanyang anak. Ngunit ayaw niya na siya ang unang lumapit sa kanyang anak dahil wala naman siyang kasalanan rito. Nais ni Mang Nestor na ma-realize ni Allen ang lahat ng naging kasalanan nito sa kanya. Sa mga lumipas pa na araw, buwan at mga taon, kumuha ng mga extra shift si Mang Nestor at nasobrahan sa puyat. Nag-collapse ang kanyang katawan habang nasa trabaho at agad na tinakbo sa ospital. Pinayuhan siya ng doktor na huwag masyadong magpapagod dahil na rin sa katandaan at baka sa susunod ay mas lalo pang lumala ang mangyari sa kanya. Kaya't nagpahinga si Mang Nestor ng ilang linggo bago babalik sa trabaho. Pero ang mga absent ni Mang Nestor ay hindi bayad. Kaya isang buwan siyang halos walang sinahod at nagkaroon ng utang. Hindi rin gusto ni Allen na magtrabaho para sa kanilang mag-ama at hinayaan lamang ang kanyang ama. Walang nagawa si Manong Nestor kung hindi ang mangutang sa lahat ng kanyang mga kakilala upang may pambili lamang ng kanyang makakain sa araw-araw. At nang sa gayon ay may pambili na rin ng kanyang gamot. Halos lahat na ata ay nautangan ni Mang Nestor, lalo na at laging inuubos ni Allen ang laman ng kanyang pitaka. Hindi naman niya mapagsabihan ng kanyang anak dahil tuwing magigising ito ay wala na si Allen sa kanilang bahay at uuwi ang kanyang anak tuwing nagpapahinga na siya. Dahil lubog sa utang, kaya naman napaaga ng isang linggo ang pagsisimula muli sa pagtatrabaho ni Manong Nestor. Kinausap niya ang kanyang boss na kung maaari siyang kumuha ng extra shift. Ngunit hindi na siya pinayagan nito, lalo na dahil sa nangyari noong nakaraang buwan. Ayaw na nilang muling mangyari ang ganong insidente. Sobrang nahirapan si Manong Nestor, lalo na't marami siyang kailangang bayaran na utang, kaya kinakailangan niyang magdoble kayod. Kahit na anong pagmamakaawa ni Mang Nestor sa kanyang boss, ay hindi siya pinayagan nitong makakuha ng kahit na kaunting extra shift para madagdagan ang kanyang sahod. Kaya't nagpasya na lamang si Mang Nestor na maghanap na lamang ng pangalawang trabaho. Kaya't nagsimula si Mang Nestor na maging construction worker doon sa kanyang kapitbahay na nagpapagawa ng bahay. Ipinakausap ni Mang Nestor sa kanyang boss na maging gabi na lamang ang kanyang shift. Kaya naman pinayagan naman siya nito. Hindi naging madali ang pagtatrabaho sa umaga at gabi ni Mang Nestor upang bayaran ang lahat ng kanyang mga inutang. Noong mga panahong siya ay nagkasakit, dahil nakita ng kanyang anak na si Allen na dalawa na ang trabaho ni Mang Nestor, ay mas lalo pa itong naging matigas ang ulo at mas naging gastador. Wala siyang pakialam sa kanyang ama. Ang mahalaga lang kay Allen ay makapag-party at gumala kasama ang kanyang mga kaibigan. Ilang beses nang pinagsabihan ni Mang Nestor ang kanyang anak, pero tila wala itong naririnig. Napapagod na ang matanda na paulit-ulit na lamang na pagsasabi sa kanyang anak. Minsan pa ay nahuhuli ni Manong Nestor si Allen na ninanakaw ang kanyang pera at sinasanla ang mga lahas ng yumao niyang ina. Sobrang nasasaktan si Manong Nestor na naging ganoon ang kahinatnan ng buhay ng kanyang anak. Para sa kanya, ay ginawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ibigay rito ang magandang buhay. At ipakita rito na dapat na magsipag rin siya upang kapag nawala na siya sa mundo, ay maaalagaan ni Allen ang kanyang sarili. Nahihirapan man si Mang Nestor sa kanyang bagong buhay, pero wala siyang magawa dahil kapag hindi siya magdoble kayod, ay parehas sila ng kanyang anak na walang makakain. Ginagawa ni Mang Nestor ang lahat ng kanyang makakaya upang ibigay kay Allen ang maayos na buhay. Dahil ayaw niya itong lumaki sa hirap, gaya ng naranasan niya noon. Mahirap lamang kasi noon si Mang Nestor. Salat sa buhay ang kanyang pamilya, at kung minsan pa nga, ay hindi sila nakakakain sa loob ng isang araw. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili na kapag siya ay nagkapamilya, ay gagawin niya ang lahat para lamang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang magiging pamilya. At hindi magiging katulad sa naranasan niya noon. Noong siya ay bata pa,
Isang araw, "Pare, sobrang sipag mo naman ata. Construction worker sa umaga tapos security guard sa gabi. Okay ka pa ba kung ganyan ka kasipag sa trabaho?" Sambit ng matandang lalaki na nasa edad 50 na. Ito'y kumpare ni Manong Nestor. "Kailangan kasi magdoble kahit pare. Lalo na't malaki na ang naging utang ko noong nagkasakit ako. Kasi isang buwan na walang trabaho. Kapag uminto akong magtrabaho, ay tiyak ako na wala kaming kakainin ng anak ko. Kaya kailangan kong maging masipag para mabuhay kaming dalawa at may makain lamang." Sambit ni Manong Nestor. "Hindi ba graduate naman sa kursong seaman ng anak mo, pare?" Tanong ni Drew, ang kanyang kumpare. "Oo pare, napag-graduate ko nga ang anak ko sa kolehiyo." Kung napagtapos mo naman si Allen sa kolehiyo, bakit ganito? Nandito pa rin siya sa'yo. Di ba dapat ay nagtatrabaho na siya? Mas gaganda ang buhay niyong dalawa kapag nakasampa na siya ng barko." "Ayahan mo na pare. Ayaw pa kasi ng anak ko na magtrabaho. Kaya ako na muna. Sure naman ako na kapag kaya niya nang maging responsable, ay magsisimula na siyang magtrabaho. Ayaw kong ipilit sa anak ko kapag ayaw niya talagang gawin." "Naku pare, dapat hindi mo hinahayaan na maging ganyan ang anak mo. Dapat hayaan mo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Lalo na at nakagraduate naman na pala siya. Sayang ang lahat ng sakripisyo mo kung hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang sumusuporta sa kanya." Napangiti na lamang si Manong Nestor at hindi na nakasagot pa dahil alam niya sa kanyang sarili na mahihirapan siyang kumbinsihin ng kanyang anak na magtrabaho. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang kumpare, ay nagsimula na siyang mag-asikaso upang pumasok sa kanyang pangalawang trabaho bilang security guard. Sinigurado muna ni Mang Nestor na may pagkain na si Allen bago siya umalis dahil ayaw niya na malipasan ng gutom ang kanyang pinakamamahal na anak. Sobrang mahal na mahal ni Mang Nestor si Allen kahit na matigas ang ulo nito at walang galang at walang respeto sa kanya. Alam ni Nestor na balang araw ay marirealize ni Allen ang lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi kayang sukuan ni Mang Nestor ang kanyang anak dahil ito na lamang ang nag-iisa niyang mahal sa buhay. Nawala na siya ng asawa, kaya sobra niyang mahal si Allen. Kaya kahit anong gawin ni Allen, ay hinahayaan niya na lamang. Sapagkat mas mahirap para kay Mang Nestor na mawala ang kanyang anak. Dahil ito na lamang ang nag-iisang kasama niya sa buhay. Nang matapos na ni Mang Nestor na mag-ayos, ay nakita niya na kumuha ng 3,000 si Allen sa kanyang wallet. Ngunit hinayaan niya na lamang rin ito at hindi na pinagalitan pa ang anak. Dumiretso nang pumasok si Mang Nestor sa trabaho bilang security guard. Habang nasa duty, ay hindi na malaya ni Mang Nestor na siya ay nakatulog dahil na rin siguro sa puyat at pagod. "Nestor! Nestor!" Nagising si Mang Nestor sa ilang beses na paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng kanyang boss na nasa edad 40 na. Halata sa mukha ng kanyang boss na galit ito dahil natutulog habang nasa duty si Mang Nestor. "Sa tingin mo tama ba yung ginagawa mong pagtulog sa oras ng duty mo, ha?" "Boss, sorry boss. Hindi na po mauulit." Saad ni Manong Nestor at agad na humingi ng tawad. "Talagang hindi na mauulit kasi tanggal ka na sa trabaho." Ano po? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? I said, you are fired." "Sir, wag naman po. Wag niyo naman po akong tanggalin sa trabaho. Hindi na po mauulit, sir. Pagpasensyaan niyo na po't ako'y nakatulog. Kailangan ko po itong trabaho na ito. Sir, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa ni Nestor sa kanyang amo, ngunit ayaw siya nitong pakinggan. Halos maiyak na lamang si Mang Nestor dahil hindi niya alam kung papaanong mabubuhay sa kakaunting kinikita niya sa construction kapag natanggal pa siya sa trabaho bilang security guard. Hindi naman niya sinasadya na makatulog sa trabaho dahil hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya dahil na rin sa kanyang pagod. Nagmakaawa si Mang Nestor dahil hindi niya alam kung saan sila kukuha ng panggasto sa araw-araw. Ngunit kahit anong pakiusap niya, ay hindi na siya pinakinggan pa at tuluyan ang tinanggal ng trabaho. "Umalis ka na rito. Kunin mo na ang lahat ng mga gamit mo dahil tanggal ka na sa trabaho." Saad ng kanyang boss bago tuluyan na umalis. Napaiyak na lamang si Mang Nestor at sinimulan ng ayusin ang kanyang mga gamit dahil alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang magagawa lalo na't
Hindi na siya nais pang pakinggan ng kanyang amo. Kaya alam ni Mang Nestor sa kanyang sarili na kahit umiyak pa siya ng dugo, ay wala na ring magbabago. Labag man sa loob ni Mang Nestor na umalis sa kanyang trabaho dahil iyon ang kanyang naging trabaho sa loob ng 20 taon. Pero wala na siyang nagawa pa dahil ayaw na siyang bigyan ng isa pang pagkakataon ng kanyang boss. Nakagawa lamang siya ng isang pagkakamali pero pakiramdam niya ay parang napakabigat ng kanyang nagawa. Habang buhat-buhat ni Manong Nestor ang box na naglalaman ng kanyang mga gamit, ay hindi niya maiwasang maiyak na lamang. Dahil ngayon na nawala na siya ng trabaho, hindi niya na alam kung paano susuportahan ang kanyang anak at pati na rin ang kanyang sarili. Kinakailangan na naman nilang muling magtipid ng sobra, lalo na't maliit lang naman ang kanyang kita bilang construction worker. Nais na lamang ngayon ni Manong Nestor na magkaroon ng himala at magsimula ng magtrabaho ang kanyang anak upang makatulong ng kaunti sa kanya. Habang tumatawid si Manong Nestor, ay hindi niya napansin ang paparating na kotse na mabilis ang takbo. Kaya nabangga si Mang Nestor at siya'y tumilapon. Buti na lamang at agad siyang tinakbo ng nakabunggo sa kanya sa ospital at binayaran ng lahat ng gastusin. Nang malaman ni Allen ang nangyari sa kanyang ama, ay agad siyang nagpunta sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama. Muntikan nang mamatay si Manong Nestor at umabot pa sa puntong naging 50-50 ito. Doon na na-realize ni Allen ang kanyang mga naging pagkakamali at ang lahat ng naging kanyang pagkukulang sa kanyang ama. Kaya't labis siyang nagdasal at ipinangako na magbabago na siya at magiging mabuti ng anak. Sa ipinagkaloob ng itaas ay gumaling si Manong Nestor at paglipas ng ilang buwan ay nakalabas na rin ito ng ospital. Nagsimulang maghanap si Allen ng trabaho upang tulungan ang kanyang ama sa gastusin sa kanilang bahay. Sobra naman itong ikinatuwa ni Manong Nestor at nakikita na niya ang malaking pagbabago ng kanyang anak, lalo na at matagal na niyang hinihiling na mabago itong si Allen at matutong maging responsable kahit para na lamang sa kanyang sarili. Tinulungan ni Manong Nestor na makaipon ang kanyang anak kahit nakasampay ito ng barko at lagi naman siyang pinapadalhan ni Allen ng kanyang panggasto sa araw-araw kahit na hindi siya humihingi sa kanyang anak. Pinapatigil na rin siya ni Allen na magtrabaho. Ngunit ayaw ni Manong Nestor na tumigil sa pagtatrabaho dahil ayaw niyang iasa sa kanyang anak ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya't habang kaya pa niya, ay nagtatrabaho pa rin siya upang makaipon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay tuluyan nang nagbago itong si Allen. Noong madisgrasya ang kanyang ama, ay narealize niya kung gaano ito kahalaga sa kanyang buhay. Nalaman niya at nasumpungan sa kanyang sarili na mahal niya pala ang kanyang tatay. Masyado lamang siya noong naging kampante sapagkat akala niya ay walang kahinaan ang kanyang ama. Ngunit hindi niya alam na sa loob-loob ng kanyang ama ay nasasaktan at nahihirapan na ito. Sadyang ganun lang talaga siya kamahal ng kanyang ama, kaya't ipinapakita nito palagi sa kanyang harapan na siya ay malakas at walang kahinaan. Ganoon lang siguro siya talaga kamahal ng kanyang ama. Kaya ngayon ay bumabawi siya rito. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya matutumbasan ang lahat ng paghihirap ng kanyang ama para sa kanya. Pero ipinangako niyang bibigyan niya na lamang ito ng maayos at magandang buhay. Simula nang kumikita na siya ng maganda, nagsimula na rin niyang ipaayos ang kanilang bahay. Pinatayuan rin niya ang kanyang ama ng isang maliit na sari-sari store upang hindi na ito magtrabaho pa at magbantay na lamang ito ng mga paninda sa kanilang bahay. Nang sa gayon ay meron itong paglibangan. Sa tuwing umuwi nga siya ng Pilipinas, lagi niyang inililibot ang kanyang ama sa iba't ibang lugar at pinaparanas rito ang magandang buhay. Ipinangako niya sa kanyang ama na kapag nakaipon siya ng malaki-laki, ay titigil na siya sa pagsampa sa barko at magninegosyo na lamang sila rito ng kanyang ama upang palagi niya itong makasama at mabantayan. Sapagkat alam ni Allen sa kanyang sarili na hindi na pabata ang kanyang ama kung hindi ito'y patanda na ng patanda. Di kalaunan ay nangyari nga ang bagay na yon. Kaya naman masaya si Mang Nestor na palagi niya nang nakakasama ang kanyang anak. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon ng kasintahan itong si Allen. At sa paglipas lamang ng ilang taon ay naikasal na nga ito at nagkaroon ng anak. Tuwang-tuwa si Mang Nestor sapagkat ngayon ay may inaalagaan na siyang maliit na sanggol
Kung gaano niya kamahal noon si Allen, ay ganoon rin niya kamahal ang kanyang apo. Ang dating malungkot at nag-aalala palagi na matanda, ngayon ay masaya na sa piling ng kanyang pamilya. Mabuti na lamang at tuluyan ng nagbago ang kanyang pinakamamahal na anak. At ito ang bagay na ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito, mga kabarangay. Ano ang masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano, mga kabarangay?